Greg Slaughter, opisyal ng kinakabig ng Pure Blends dahil plano ng bagong team na to na kunin ang mga minsan ng tinapon ng mga big teams. Sisimulan daw nila ito kay Greg Slaughter. Posible din kunin ng team na to si Mikey Williams at Arwin Santos. L.A. Tenorio, hindi lang pala magiging coach ng Magnolia. Siya din daw ay maglalaro pa, pero this time sa ibang team na. Mas maganda din kasi na siya mismo yung magtuturo on court at maintindihan daw ng kasama niya ang triangle kung nandun siya. Mukhang exciting to ah. Tara! Kinumpirma po ng SPI na kinakabig ng bagong team ng Pure Blends ang nag-iisang 7-footer sa PBA na si Greg Slaughter. Bali na-intimidate daw sila kay Greg dahil nga sa tangkad niya at kung anong performance niya sa MPBL. Ayon sa Pure Blends na nakausap na raw nila si Greg Slaughter at 90% po na pumayag na pala si Greg dahil sa susunod na linggo ilalatag na raw ang offer kay Greg. Sa ngayon, hindi ba malaman kung magkanong offer sa kanya basta ang kasunduan ay kasunduan. Pero ayon sa mga rumor, umaabot raw ito ng ranges 500 to 700k kada buwan, depende sa performance niya. Nilinaw din ng Pure Blends na si Greg pala ang may gustong bumalik sa PBA at sakto naman na gusto rin siyang kunin ng Pure Blends. Pagkatapos nila itong malaman, naging mabilis lang ang naging usapan nila dahil sa mutual na kagustuhan. Naniniwala naman ng Pure Blends na competitive pa rin si Greg kahit 37 na siya. Tinagtataka ko lang, di ba galit na galit si Greg sa PBA? Bakit ngayon parang gusto na niyang bumalik? Dumadagong doon sa social media na babalik daw siya sa Ginebra, which is ang pinakamalabong bagay na mangyari sa kanya. Dumating naman ang araw na parang nag-iba ang tono ni Greg at ngayon gusto na niyang makasama ang mga nasa Ginebra staff at makatungtong mismo sa PBA dahil yun palang pagpapahiwatig na babalik na siya. Pwede pa ba si Greg? Kung sa depensahan dahil nga 7-footer tapos mataas ang reach, mukhang okay pa naman si Greg. Parang yun na lang din ang kaya niya ipakita. May konting shooting naman, may jumpers, mahusay din sa free throw. Ang disadvantage dyan ni Greg, mabagal na masyado. May kaalam-yaan sa poste. Pero dahil sa laki niya, mapapalaban pa naman si Junmar sa banggaan. Siguro para mag-ibang expectation ng mga tao, dapat si Greg more workouts pa, magpapaya tapos more practice sa shooting. Kung mabagal siya, bumawi siya sa ibang aspeto. Higit sa lahat, yung titulo niyang Greg Zilla bilang isang legit na rim protector dapat niyang panindigan. Sa tansya ko, depende sa magiging playing time siguro. Kaya pa ni Greg umambag sa PBA ng 10 to 12 PPG at 7 rebounds. Sa MPBL kasi, wala siyang katapat lalo na sa size. Pero sa PBA, ang daming big man ngayon na kayang-kaya siyang itulak kahit undersize pa. Again, si Greg ay isa pa ring experienced na big man. Batak na din yan sa may hirap na sitwasyon, kaya may laban pa din. Worth it pa rin naman siguro na ipag-sign siya ng at least 1 to 2 years playing career sa kanya. Bukod kay Greg, posible din daw magkaroon ng negosasyon sa pagitan ni Arwin Santos at Mikey Williams. Si Arwin mukhang pwede pa, pero si Mikey Williams, naku, malabo siguro. Anong masasabi niyo sa pagkuha ng Pure Blends kay Greg? L.A. Tenorio, hindi lang magko-coach sa Magnolia kundi maglalaro din. Sumasama pa nga siya sa practice at nakikipaglaro sa kanila. Ayon nga sa Spain na opisyal na siyang nilista bilang isang active playing coach. Sa pamamagitan daw nito, mas may papaliwanag niya kung gaano execution ng triangle offense. Si Mark Baroka, alam na niya yan. Ilang taon ding nanatili si coach team sa kanila at sa system na yan nakuha nga nilang Grand Slam. Nakasama si Baroka. Imagine niyo lang, nakasama ni LA ang Magnolia sa court tapos Ginebra pang unang mga kalaban nila. Exciting ang unang laban nila na gaganapin raw sa Bahrain. Siguradong marami ang manonood niyan. Talagang mas pinabongga ng PBA ang season 50 kasi sa unang salpak talagang Manila Classico agad. Halata din kay LA na sobra yung pagkaka-awkward niya. Parang ayaw niyang makipaglaban sa Ginebra at inaamin niya na hindi pa siya masyadong handa para sa Manila Classico. Para sa akin, explosive pa rin talaga si LA at ang swerte ng Magnolia. Hindi lang sila nagkaroon ng magaling na coach na dagdagan pa ng isang legit na guard ang roster nila na makakasama nila mismo sa court. Base sa kanyang kilos at experience, kaya pa ni LA basta wag lang ibabad. Sa unang week ng Oktubre, magkakaalaman na at masusukat na rin kung gaano katindi ang labanan ng mga triangle teams at kung ano-ano ang mga adjustments nila gayong parehas ang system na ginagamit.